Magandang gabi, Puting Kahoy Church, at Happy Week of Prayer. Ayan, magandang gabi po. Magandang gabi. Magandang gabi sa iyo, Ate Cham. Kamusta ka naman ngayong gabi? So, masaya ako. Ikaw ba? Masaya ka ba? Oo naman, masaya ako. By Amen. God's grace. Tanungin naman natin ang atin pong congregation sa gabi pong ito. Kamusta po kayo mga kapatid? Okay lang? Kayo po ba ay masaya? Kamusta kayo kapatid? Okay lang. Kamusta po kayo? Amen. Masaya at blessed sa ating week of prayer. So, kamusta naman po kaya ang ating mga online worshipers, ano? Muli, welcome sa ating pong week of prayer na may theme na I have seen the Lord. Ayan. So, kagabi po mga kapatid ay atin pong napakinggan ang isa pong napakagandang kwento sa banal na kasulatan. Ito po ay isang kwento ng isang taong may ketong, kung saan ay sobrang hirap nito gumaling, Ate Cham. Ayan. Kaya, tanungin kaya natin ang atin pong mga kapatid, ano kaya ang 3 punto na atin pong napag-aralan kagabi? Yan. Sino po yung mga nandito kagabi? Ayan. Naalala kaya nila? Ano kayang una? Ang una po ay God sees. God sees. Ayan. Nakalimutan siguro. Nakalimutan. Paalala natin. Ano yung God pangalawa? sees. Ang pangalawa po ay God forgives. Forgives. Yan. Ang pangatlo ay God accepts. Amen. So, ito po ay ito po ibig sabihin po nito ay tayo po ay nakikita palagi ng ating Panginoon. At gusto po nitong iparating na we are belong in the family of God. Amen. Tama. Diba? Sarap sa pakiramdam na maalala natin na tayo pala ay nakikita ng Panginoon, tayo ay pinatawad niya, at tayo ay tanggap niya. Amen. Ngunit, ano naman kaya ang atin pong topic sa gabing ito? Ano kaya? Ayan. Okay, ang atin pong topic ay, ito po ay kwento din ng isa pong tauhan sa banal na kasulatan, kung saan ay mainitin ang ulo. Favorite ko yun eh. Sino Favorite kaya mo, yun? Sino po ang mainitin ang ulo dito? Ayan. Ngunit, kahit na po ganun ang kanya pong personalidad, siya po ay nagtiwala sa atin pong Panginoon. Yeah. Sino kaya yun, mga kapatid? Sino ba yun, Kuya Cedric? Pwede bang i-share mo sa amin sino yun? Tungkol kanino yun? Surprise na lang yan. Yung speaker na lang natin ang magsasabi mamaya. Yan. Basta ito ay tungkol sa pagtitiwala sa Panginoon. Yes. Pero, sino na naman kaya ang atin pong speaker sa gabi pong ito, Ate Cham? Yan. Sino siya? So, eto hulaan nyo. Clue, siya ay masigasig na kabataan din dito sa Puting Kahoy. Yes. At siya po ay isa pong theology student. Yan. Theology. Yes. At isa po siyang tubong Mindanao. Bisaya ni Kaayo. Tama. At sabi niya sa akin, gusto niya ipakilala siya na he is growing by God's grace. Amen. Kaya po, sa gabi pong ito, ay patuloy po nating ituon ang atin pong isipan at ang atin pong puso sa atin pong Panginoon. Patuloy po nating alalahanin ang sinabi po sa Romans 10 verse 17, na ang sabi po doon na faith comes by hearing, and hearing by the word of God. So patuloy po nating buksan ang atin pong mga tainga at nang sa gayon ay marinig po natin ang mensahe ng banal na kasulatan at ang panawagan ng Diyos sa atin po sa gabing ito. Amen. Ganon din naman po ang ating mga online worshipers na nanonood sa live. Nawa po ay patuloy po nating ituon ang ating puso't isipan sa Panginoon at i-share na din po natin ang live na ito dahil hindi natin alam sinong makanood nito, di ba? At masumpungan din niya ang Panginoon. Yes, amen. Yan, so paalala lang din po ay isang tabi po muna natin ang ating mga cellphone at atin pong pakinggan at atin pong damhin ang presensya ng Panginoon sa gabing ito. Yan, muli, Happy Week of Prayer with the theme, I have seen the Lord.
Tayo pong lahat ay tumayo at ating pong awitin ang ating theme song, I Have Seen the Lord. So, unang bahagi, magkaroon po tayo ng awit. So, hindi ito second. Susundan po ito ng congregational prayer. 2 minutes. 2 minutes po. Third, At susundan po ito ng concluding prayer by prayer. Ako na. Oo. 30 minutes. So, 20 minutes. Ay, Looking back, I see your guiding light. When doubts arise, you make all things right. When I Wasn't here, you showed the way. And with every step, I trust in you. You've been with me through every stride. In your presence, my heart stays alive. You have lifted me from Darkest night, and with your love I found new light. For I've seen the Lord lifted me through every step you've led me to stand. I've seen your might, how you raised me up. Yes, I have seen the Lord every day, and I will give glory to His name. Last night, into the light of His love and might. For I've seen the Lord lifted me through every step you've led me to stand. I've seen your might, how you raised me up. Yes, I have seen the Lord every day, and I will give glory to His name. For I have seen the Lord. Hello. Good evening po sa inyong lahat mga kapatid at isang napakagandang gabi po. Ang aking pong bahagi ngayon ay, ang una po ay pangungunahan po tayo bago po tayo manalangin ay ang praise team. At ang second part po ay tayo pong lahat ay luluhod at mag-aano po tayo ng 2 minutes para manalangin individual bago po ako manalangin. At pagkatapos, sa huli po ay, pagkatapos ko pong manalangin, tayo pong lahat tayo po ay mag-aawit ulit bago po tayo matapos. Ito po ang ating sequence na ating pong gagawin para po sa ating focus sa panalangin. Sabi po dito, manalangin para sa patuloy na mga ministeryo sa Sabbath School. AY, choir, manalangin para sa gawain na misyon na lokal at sa buong mundo upang mas maraming tao ang makakilala kay Kristo. Ito po ang sabi sa sulat ni G. White. Sabi, ang panalangin ay itinatalaga sa langit bilang paraan ng tagumpay sa pakikipaglaban sa kasalanan at sa paghubog ng pakikilanlan bilang Kristiyano. Tayo pong lahat ay lumuhod. 2 minutes po individual, manalangin po tayo bago po ako manalangin.
Muli po sa gabing ito, Amang Banal, muli po kami sa inyong nagpapasalamat. Lumalapit po kami na may pagpapakumbabang loob sa inyo pong banal na harapan sa gabi pong ito. Taglay po namin, Panginoon, ang pagsuko ng aming mga sarili sa harapan po ninyo sa gabing ito. Sapagat hindi po magiging matagumpay ang aming gagawin ng gabi-gabi po ng week of prayer na ito ng mga kabataan kung hindi po namin isusuko ang aming mga sarili sa inyo pong banal na harapan. Tanging kailangan po namin kayo sa mga sandaling po ito, Amang Banal. Kayo po ang magbukas ng bawat puso, ng bawat isa. At patuloy niyo po, Panginoon, papasukin ang mga mensaheng aming mapapakinggan at magiging inspirasyon namin to sa bawat sandali ng aming buhay. Tulungan niyo po lahat, Panginoon, ang naririto, maging ang mga nasa online na nanonood sa iba't ibang dako ng mundo. Gawin niyo maging makapangyarihan, Amang Banal, ang mensaheng ito sa gabing ito. At buklurin po ninyo ang inyong makapangyarihang mga salita na patuloy tatagos sa bawat mga puso ng bawat ng inyong mga anak. Sapagat ito lamang ang tanging pangkakapitan namin. Ito lamang ang tanging paraan upang kami, Panginoon, ay magpakababa sa inyo pong banal na harapan. Aking espesyally nang nilalapit, Amang Banal, ang inyong mga anak na ngayon ay maraming pinagdadaanan sa iba't ibang mga dako o maging ang sa inyong bayan. Alam po namin iba-iba ang karanasan ng bawat isa. Subalit kayo po ang nakakabatid, Ama, kung ano po ang pangangailangan, kung ano po ang mga problema na pinagdadaanan. Ang tangi po naming dalangin sa inyo, Ama, patuloy kang gumawa sa bawat puso ng bawat mga anak po ninyo sa pamamagitan ng Banal na Espiritu na siyang maghuhubog kung papaano kayo tanggapin at papasukin sa aming pong kaisipan, lalong higit, Panginoon, sa aming pakikipagrelasyon at lalong higit ang paglago po ng aming pananampalataya sa inyo. Ngayong gabi, Amang Banal, aking pong inilalapit din ang programa po ng Sabbath School na kung saan, Panginoon, ito po ay patuloy po ninyong tulungan. Lalong higit, Panginoon, ang mga leader, ang mga Sabbath School Superintendent, patuloy niyo pong palaguin ang kanilang karunungan. Ang kanilang mga puso ay patuloy niyo pong pabusilakin upang magampanan po nila, Panginoon, kung ano ang kalooban na tinanggap nila sa inyo bilang bahagi nila sa pagpapalago ng kanilang pananampalataya dito sa loob ng buong iglesia. Tanging kailangan kanila, Panginoon, sa bawat sandali. Sa bawat ihalal nyo, Panginoon, dito sa unahan na siyang magiging leader. Ikaw, Panginoon, alam ko ang naglagay upang sila ay may malaking bahagi upang magampanan po nila ang kanilang paglilingkod sa inyo. Ganon din, Panginoon, ang iway. Panginoon, alam po namin, nakita po namin kung gaano na ang mga kabataan minsan ay nawawala na po sa loob ng iglesia. Panginoon, alam ko kayo po ang naglagay sa mga leader. Alam ko, Panginoon, kayo ang magbukas ng kanilang mga puso. Mga kabataan, Panginoon, alam ko maraming mga pagsubok na pinagdadaanan ngayon. Sapagat ang salibutan, alam po namin, ay napakasama. Subalit alam ko, Panginoon, may kapangyarihan kayo na baguhin ang bawat puso ng sinuman upang ang mga kabataang ito, Panginoon, ay mailagay niyo sa iglesia bilang haligi at bilang pundasyon ng mga kabataan upang sila, Panginoon, ay darating na mga araw, sila po ay maging huwaran sa susunod na mga kabataan na maging matibay sa iglesia at sila po ay pinakapundasyon upang maitatagpo ang tunay na pananampalataya, ang pakikipagrelasyon po sa inyo. Ganon rin din, Panginoon, ang bawat isa, ang maraming mga program ng iglesia pong ito. Aking patuloy nilalapit sa inyo, Amang Banal, sapagat alam po namin, Panginoon, ang mundo nakikiusap po sa inyo na magsalita po kayo sa Kanya at patuloy niyo, Panginoon, siyang tulungan sa Kanyang karunungan. Ipagkaloob niyo po sa Kanya, Panginoon, ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu na magbibigay at magsasapat sa Kanya upang maideliver niya ang mensaheng ito para po sa kapakinabangan ng bawat isa. At ito, Panginoon, ay magiging inspirasyon namin upang kami lalong lumago
at tumibay po sa aming pananampalataya. Tulungan niyo siya, Panginoon, naway lumiwanag ang kanyang kaisipan, ang kanyang pagsasalita, naway ito isang mabisang instrumento upang kaming lahat, Panginoon, ay makinabang sa mga oras pong ito. Hinihiling po namin na sa gabing ito, Panginoon, ang buong congregation ito, Panginoon, ay lumiwanag nawa sa pamamagitan ng inyong mensahe na walang iba kundi ang aming Panginoong Hesus ang patuloy na makita sa bawat isa sa amin upang magkaroon po kami ng kapayapaan sa gabi pong ito na maibigay po namin ang aming sarili sa inyo at hindi ang makita ng bawat isa sa amin kung hindi ang Kristo na patuloy na mumuhay sa bawat isa sa amin upang patuloy po kami makapagwalhati sa inyo bilang aming Diyos. Kung kami man, Panginoon, ay nakitaan po ninyo ng mga bagay na labag po sa inyong banal na kalooban sapagkat kami po ay makasalanan, aking inilalapit ang bawat isa, Panginoon. Isinusuko po namin sa mga oras pong ito ang aming mga sarili sa inyo. Anuman ang mga bibigat po namin mga dalahin, anuman ang mga kasalanan, Panginoon, ipagkaloob nyo sa bawat isa sa amin na naririto. Nalinisin nyo kami, Panginoon, upang hindi ito makakadlang sa aming pakikinig sa mga oras pag ito. Itinataas po namin ang lahat ng mga bagay na aming sinalita po sa inyo na ito po ay aming tatanggapin ayon po sa aming pananampalataya sa inyo. Hinihiling po namin ito, Amang Banal, alang-alang itong lahat sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Hello. So, good evening and happy midweek to everyone. So, my part for this midweek is prayer promotion. So, allow me to share my testimony about prayer. So, when I was a working student in AU, when I was a working student pa, during my hesitant to accept that invitation because I am a working student and every summer, kailangan nandun ka mag-work. At kapag hindi ka nag-work during that summer, baka mawalan ka ng work next semester. So, I am very hesitant to accept that invitation nung in-invite ako. But, I accept that invitation dahil alam ko na nandiyan naman yung Panginoon. So, during that summer, nandiyan pa din yung pangangamba sa akin na baka mawalan ako ng work. But during the time kasi is pinapag-pray ko na sa Panginoon na sana hindi na ako mag-work as a student during the next semester. So, I constantly pray sa Panginoon. Halos umiiyak na ako tuwing nagpe-pray ako sa Panginoon because gusto ko na hindi na ako working student next sem dahil gusto ko na makapag-focus sa aking study. So, kaya nung after that summer Voice of Youth, hindi na ako naging working student at naging full-time student na ako. So, one thing, the lesson that I learned from that, mga kapatid, is that when you constantly pray sa Panginoon na may pananampalataya, hindi po bingi ang Panginoon. And God will answer it in the right time.
Sa lahat ng panalangin natin sa Panginoon, ipag-pray lang natin ito ng patuloy, constantly, na may pananampalataya sa Kanya. And the right time, God will answer it. So, I invite the congregation, everyone to join us in our united prayer every 6:20 p.m. to 6:45 p.m. in the afternoon in Anteroom PKSDA Church. So, before I end, I would like to share a quotation from Mrs. White. It says here in Testimonies for the Church, Volume 1, page 162. We must pray more, and in faith, we must not be discouraged and yield up our effort. The victory will be gained by those who persevere in seeking for God.
Yung stand. Nadilig pa tuloy nung sabi na yung stand. Pero ngayon, ang dami ko nakita na na meron tayong mga foreigners din. So, nagtatanong ako kanina, mag-speak ako ng English or mag-Tagalog lang. Pero pag-effort nila to work, to arrange, to clean, and andito talaga everyone. So ngayon is, our topic for tonight is about Peter. And so we will find our topic in Matthew. Makita natin sa Matthew 14. But before tayo mag-start, I would like to invite everyone to, let's bow down our heads and let's pray. Father, Lord, only you know your message. And as you taught us, O Lord, as you spoke, O Lord, to me, to your Spirit, I pray, speak again through your Spirit, Lord, that each and one of us may understand your word and may be transformed, O God. In Jesus' name we pray. Amen. So, tonight, ang title natin ngayon sa ating story is We Can Trust in Jesus. So, do you trust in Jesus? You know, meron akong kaibigan noon na sabi niya, pag ang ibang tao magsabi sa akin na sakay ka dito sa sasakyan ko, sabi niya, hindi ako sasakay kasi hindi niya kilala ang tao. Pero pag sinabi niya naman niya na kung ang mama ko na kilala ko, sasabi siya sa akin, anak, sakay ka dito, sasakay siya. Kasi kilala niya ang mama niya, alam niya, meron siyang tiwala sa mama niya dahil sa kanyang pagkilala sa kanya. So ngayon dito, I invite everyone sa pag-study natin ngayon, makikita po sa Matthew 14:22 to 33. So first, ang nangyari is John died. Sa story before this happened, John died, and then the disciples, dinala nila yung message papunta kay Jesus. And then, nung nakuha na ni Jesus, Jesus wanted to pray. And so pumunta siya sa may ilang. Pero nung pagpunta niya sa may ilang na lugar, andun na yung mga tao. Sabi dun sa Mark na, nalaman na ng mga tao na pupunta dun si Jesus. And so nung nakabangka si Jesus na papunta na dun sa ilang,
Nakauna at nagtakbuhan ang mga tao para makapunta doon. So yung pagdating dito doon ni Jesus para mag-pray sana, ay nakita niya ang mga tao na dinala yung may sugatan, dinala yung may mga sakit. Ay alam mo, Jesus was compassionate. Hindi niya inuna ang kanyang sarili. Hindi siya nagsabi na like, ayaw ko munang mag-ano kasi gusto kong mag-pray. But inuna ni Jesus inuna niya ang mga tao, and then binigyan talaga niya ng halaga ang tao. Ganon si Jesus, binigyan ng halaga. And so naandun na, hinil niya ang mga tao, binigyan niya ng pagkain, and then nangyari doon ang 5,000, feeding of the 5,000. And so andun na. Pagkatapos nun, sinabi ni Jesus na immediately, Jesus told His disciples, sakay na kayo sa bangka, and then pupunta kayo doon sa kabilang, sinabihin niya mga disciples, punta na kayo sa kabila ng lake. And then si Jesus, pinauwi niya yung mga multitude, tapos niya pinakain, tapos niya He healed them, and then now He went up to the mountain to pray. And so doon na siya sa mountain, nag-pray. Hanggang siya doon magabi, nag-pray lang siya doon na mag-isa. Andun na si Jesus sa mountain, ang mga disciples, andun sila sa bangka. Andun sila sa bangka, dumating yung malakas na hangin, andun yung alon na sobrang lakas. Doon sa Lake of Galilee, ang shape doon sa lake ay para siyang cone. Nakapunta ako doon sa may Taal banda. Mayroon ding lake doon, tapos mayroon talagang alon. Akala ko ang lake ay wala siyang alon. Doon sa merong alon yun. Sa lake na doon, andun ang mga disciples, pinapunta ni Jesus, papuntahin na sila sa kabila. Andun sila na-stuck sa gitna. Ang yun na shape sa cone, ano siya yung madalas ang malakas na hangin. Dahil sa, nagtagpo kasi ang malamig at init, and then nagkakatugma, and then ang sobrang lakas doon sa gitna. So, andun na sila sa gitna, ay nahirapan sila. Sinabihan ni Jesus na punta kayo sa kabila, sila hindi makapunta. Andun sila, tinignan ko ang oras, for 9 hours. Andun sila, na-stuck sila sa gitna, hindi nila alam anong gagawin, hindi nila alam nag-struggle talaga sila. And then, ang ginagamit nila dun ay sagwan. Nakatry na din ako magsagwan noon. And then, mahirap siya, ang sagwan, yung paganto-ganto ka, mahirap talaga, nakakapagod. So, for 9 hours, until nung morning na, nagsagwan pa sila at hindi sila makaproceed sa kanilang puntahan dahil nga hindi nag-cooperate ang tubig at ang hangin. So si Jesus, bumaba na siya, madaling araw na. Galing sa bundok, bumaba siya at nagsimula siyang maglakad sa tubig papunta sa kanila. So nung papunta na si Jesus sa kanila, andun sa bangka, nagsasagwan pa din sila, nahihirapan, nagsuffer sila. And andun si Jesus, naglalakad siya. Anong paglakad niya? Andun ang mga disciples, and then sa sobrang pagod nila, nakita nila na kasi madaling araw. Sa madaling araw, may makikita ka pero hindi talaga sobra yung vision mo sa tao. Hindi mo maano yung face, may makikita ka lang na parang shape ng tao. So andun na, naglakad na, si Jesus, and then yung disciples, andun siya. And then yung mga disciples, nung nakita nila si Jesus, sabi na, may multo! And so nagsigawan sila. Hindi ko ma-imagine talaga, no? You know, siguro mga 20 or 30 years old na sila. And then sobrang kasi dinescribe dun, sobrang takot nila, nagsigawan, nag-iyakan sila. So siguro na-imagine ko, Peter! And then nagsigawan sila and hindi na nila maintindihan anong gagawin. And nawala yung pagod nila. And then si Jesus, sabi niya na, huwag kayong matakot, ako ito. And then sabi ni Peter, Panginoon, dahil ikaw yan, palakadin mo ako sa tubig. And so sabi ng Panginoon, sige, lakad ka. And so lumakad si Peter. So una, lumakad ba siya? Lakad siya, ang tingin niya kay Jesus. So lakad siya, andun pa rin yung mga alon. Hindi nawala yung malakas na hangin, hindi nawala ang alon. So imagine, naglalakad si Peter na pag ganun-ganun ang alon, and then pag gano'n siya, ganun-ganun din siya. Pero ang mata niya andun kay Jesus. So tingin siya, lakad siya kay Jesus, tingin talaga siya kay Jesus. And then dinescribe ni Ellen White na tumingin siya sa likod. So tinignan niya ang likod, and then pagbalik niya, wala na si Jesus, hindi niya na nakita. Bakit? Nung andun ako sa natandaan ko, yung tito ko, sinabihan,
ako na, Kenneth, sama ka sa akin, punta tayo sa sasamahan kita, manghuli tayo ng isda. Pumunta kami sa malalim talaga. Mga 1-2 oras kami nagbiyahe gamit yung may dimakina na bangka. And then papunta kami doon. And then doon sa gitna, warning number 2. Ano yung hangin? Malakas yun. So nagganon-ganon ang hangin. Ano ang bulod? Doon ako, so sa gitna, nagganon-ganon din kami doon. Yung hindi mo maano yung tapakan mo dahil ang hindi mo talaga mano. So much more pa yung na-experience ng mga disciple. And sabi din ng tito ko, na minsan daw sa sobrang lakas ng hangin at ang ulan, yung mga yung waves ay yung kasing taas ng bahay. So nung ando na si Peter, naglalakad siya, tumingin siya sa likod, dumaan yung malaking waves. Hindi niya na nakita si Jesus. Anong hindi niya makita na si Jesus? Natakot na siya? Hindi niya maintindihan anong gagawin? Nangamba na siya, tumingin na lang siya sa langit, sabi, Lord, save me. Ang ginawa ni Jesus, agad-agad, yun yung term doon, agad-agad, hinawakan siya, hindi nagdalawang isip si Jesus, hinawakan siya, and then, kinuha siya, and then bumalik sila sa barko. So ito yung unang point. You know, doon sa story, so ito, when we can trust Jesus. When Jesus tells you to go, trust in Him because He knows the best. You know, when Jesus told the disciples na punta na kayo doon sa kabila, ang nangyayari doon, kung titignan nyo sa story, sa sinulat ni Ellen White, ang nangyayari doon, dahil sa pinakita ni Jesus na pag-feed niya for 5,000 people, ang sabi ng mga tao, ito na yung Messiah na pinag-ano ni Moses. So kung ikaw man, ay hindi mo din naintindihan, bakit ka ba nandito? Bakit ba napunta ako dito, Lord? Bakit okay lamang sana yung buhay ko doon? Bakit pinapunta mo ako dito? Jesus also has plans for you na hindi mo maintindihan din. Kagaya ng mga disciples, Jesus knows the best for you. And so why Jesus sent you here? Because He has plans for you. And God wants you to know na kung andun ka sana, mahuhulog ka. But He knows the best for you. So when Jesus tells, go, you can trust Jesus. And by grace, you go. And so, nung andun na sila sa gitna, sabi nga doon sa explanation ni Ellen White, sa commentary niya, na nung andun na sila, sinabihan sila ni Jesus, punta na kayo doon, hindi pa sila pumunta kaagad. Kasi dahil ang mga disciples mismo, nagtangka din sila na gawin si Jesus talaga na hari. Hindi lamang yung tao, but yung mga disipulo mismo. Sabi nila, nung andun na sila papunta na sa bangka, nung andun pa sila naghintay sa bangka, ang tagal naman ni Jesus, sasabay kaya yun sa atin? Hindi. Siguro no kanina kung pinersa ko lang talaga siya, na siguro maging hari din yun. Pero nag-abot na ang gabi, sabi nila, sige, punta na tayo. And then yung araw na yun, kung sanay ka sa bangka, kung sanay ka pangingisda, hindi ka pumupunta sa dagat pag alam mo nung araw pa yun ay hindi maganda ang kondisyon. Pupunta ka lamang pag maganda, sunny. So yun na time, sunny yun ang nangyari. Walang ulan, walang problema, hindi malakas ang hangin. And then gabi na, sabi ng mga disciples, sige, punta na tayo. Sumakay na sila sa bangka, and nanood na sila. Ang nangyari doon sa bangka ay nagtanong na naman sila. Sabi na, si John the Baptist namatay. Sabi nila, bakit hinayaan ni Jesus na mamatay si John the Baptist? Bakit ba tayo naghihirap? Na, di ba siya naman ang Diyos? Siya naman ang hari? Pero bakit naghihirap tayo na tayo sumusunod sa Kanya? And so, ang dami nilang tanong hanggang dumating sila sa tanong na, siguro, impostor lang si Jesus. And you know, God allowed the troubles na mangyari sa kanila. Hindi lang yun coincidence nangyari yung ulan, yung waves, yung hangin. God allowed it to occupy their minds. You know, kasi minsan tayo, ang dami nating iniisip na lang, ang dami iniisip, trabaho, kaibigan, girlfriend, boyfriend, ang eskwela, hindi natin maintindihan, and then, wala na tayo, hindi na tayo nakatingin kay Jesus.
Sa kadami-dami ng iniisip natin, and then God allows troubles. Because through troubles, maraming nagbabagong tao. Alam mo, mas nagbabago pa ang tao kung andun sila sa ospital na. Mas marami pang nagbago kung andun na sila sa crisis na. Kasi doon talaga sila nangahawak sa Panginoon. So nung andun na ang disipulo sa kahirapan, naghirap na sila, dumating yung hangin, nagdakin yung alon, hindi na nila alam kung anong gagawin. And then sabi nila White, they long for their master. Hinanap nila uli si Jesus nung pinagtangkaan nila, ang pinag-isipan nila ng hindi maganda. Sabi na, na-miss ko na si Jesus. Sana ba si Jesus? Ang hirap naman dito, hindi ko na maintindihan. And you know, Jesus came down from praying. It was early in the morning. And then, He did something impossible. He walked in the water to go to His disciples. And so you know, when Jesus says, do not be afraid, believe believe in His word. Because when He was walking, again, the disciples saw Him and they thought, it's a ghost. Multo. And nung ano na, what did Jesus say? Do not be afraid. It is I. I am the Savior. I am the Son of God. Do not be afraid. And so nung andun na, si Jesus, and then Peter said, Lord, because it's you. You know, ang sulat sa Bible, ang sabi doon, kung ikaw nga yan, sa Tagalog, kung ikaw nga yan, tinatanong niya ang identity ni Jesus. But doon sa pagbinasa mo sa original, it's not kung, but sabi doon, dahil ikaw yan. So na-understand ni Peter na yun ang Panginoon, ito yung tagapagligtas namin. Sabi niya, dahil ikaw yan, palakadin mo din ako sa tubig. Anong sabi ng Panginoon? Halika. So lumakad siya sa tubig, and then sinabi ko kanina, tanda niyo pa? Una, nakatingin siya kay Jesus, and then pagkatapos yun, nakatingin na siya sa kabila. Kasi, he was proud na, I walk in water. Wala pang taong nakakalakad ng tubig. Even ngayon, kahit pinuportray ng mga movie, hindi pa rin makalakad ng tubig. Mga scientists na siguro andun lang yun sa shore. Hindi talaga yun naglakad ng tubig. But Peter, naglakad siya sa tubig. And then tinignan niya ang mga disciples, siguro na-feel niya, nakalakad ako ng tubig, kayo dyan lang ko. And so nung nakalakad na siya, hindi niya na nakita si Jesus. Ang nakita na niya, ang kanyang mga kasamahan, at ang kanyang sarili. Pero kahit doon siya, kahit yun yung nangyari sa kanya, andun pa rin si Jesus. Nung tinawag niya ang pangalan ng Panginoon, Jesus, immediately yung term, agad-agad siyang hinawakan, and then, hindi siya binatawan, and then, pinabalik siya sa taas. So, ito yung third point. You know, we can trust Jesus about ourselves. You know, nung andun si Peter, it's not about na wala siyang tiwala sa Panginoon. Meron siyang tiwala, pero ang isip niya nagdalawa na. Naisip niya ang Panginoon, pero ang isip niya yun yung sarili niya and then yung pride niya. And then ganun din tayo minsan. And then sabi ng Panginoon, huwag kang magdalawang isip. Ang sabi ng Panginoon doon, hindi sinabi ni Jesus nung sinabihan niya, yung hinawakan niya, and then sinabi niya, you little of faith, why did you doubt? Ang sabi doon, ikaw, di ba sabi, natandaan niyo pa? Sabi sa Step to Christ, Jesus always spoke the truth, but always in love. So when Peter was sinking, Jesus was there to hold him. And then, Jesus, in a loving way, He said, oh no, my child, why did you have two minds? Only think of me. But you know, dun sa kanyang kaurian na nangyari yun, still you can trust Jesus. Because minsan, pag nangyari yun, parang ayaw na nating lumapit sa Panginoon, gusto na lang natin, gawin na lang natin ang hindi maganda, yung sunod-sunod na lang na, ano naman, ayoko na. But still, in that position, you can trust Jesus about yourself. You can give to Jesus to yourself. So you know, ito na ako ngayon. So,
Kakabago lang yan. Last week, nagpunta kami sa CLPM and nag-take yan ng picture. And so ako din, meron din akong story nung pagpunta ko dito sa AUP. Ayaw ko talaga dito magpunta sa AUP. Kasi ako ay bago pa lang din na Adventist. 3 years pa din ako na Adventist. And then nung pinapapunta ako dito, kaka-Adventist ko lang. And then, sabi nung nag-adapt sa akin na mama ko, sabi niya, oh, ano ba? Pupunta ka na. And then 2 buwan na yun, kakasabi niya, sabi ko, ayoko talaga. Kasi hindi ko alam ang salita ng Tagalog talaga. Ngayon, nakakatagalog ako by God's grace. For 3 years din ako dito nag-suffer na mag-Tagalog. English na English ako noon. Pero naintindihan din, praise the Lord. So nung andito na ako, nung andun pa ako, sabi ko, bakit ba ako pupunta doon? Na okay naman sana ako dito. Pero paulit-ulit na sinasabi sa akin na babalik talaga ako dito. And then understand ko na it was God saying to me, not yung mama ko, but it was God telling me na magpunta dito. And nung nagpunta ako dito, may ni-request akong sign and tinupad ng Panginoon. And nung andun ako dito, naghirap pa din ako and question ko naman, bakit ba ko tinapunta dito? Ang hirap. Pero I'm so happy na andito ako. Hindi ko talaga, I did not regret when I came here. Yes, it's hard. But through hardship, I grew in my character because Jesus was guiding me. Intindihan dahil in love lang talaga ako. So, sige na. And then kami na. And ang hirap na nung pagkasunod-sunod na ng buhay, na nalaman niya kung sino ako, nalaman ko din kung sino siya, ay naku, ang hirap pala mag-adya. Sabi ko, ay stress palagi. And then, stress talaga, ang hirap talaga kami sa totoo po. Kaya, alam nyo, importante talaga sinasabi sa atin uli-uli, before ka magpunta sa mag-girlfriend or boyfriend, first, sinasabi natin date to marry, but merong proper steps ang date to marry. Dapat una, kilalanin mo talaga una, huwag kang magmadali. I-take time, kilalanin mo muna yung lalaki, kilalanin mo muna yung babae, and then pag nakita mo, okay, sakto to siya sa akin, andito yung mga quality sa Panginoon na hinihingi, and then punta ka. Pero huwag mo namang iwanan yung tao na andito na, ay wala siya, iwanan na kita, hanap na ako ng iba. Hindi naman ganyan. Pero kami, hindi talaga ako nahirapan dahil sa nagmadalian naming relationship. Nahirapan akong maniwala kasi sinasabi ng ibang tao, huwag kang maniwala dyan, maghirap ka ng ibang babae. And then, sabi ko, huwag gagawin ko ngayon. And so, but then it happened. Ang dami naming pag-aaway, ang dami naming, naglabasan talaga namin, ito yung ginawa mo. Sabi niya, ito, hindi ko nagustuhan. And then sa ganun na mga paraan, sa spend time namin, pagsasalita, pag-aaway, sama na yung lahat, nagkarambulan na lahat. Pero dahil doon, nakilala ko siya. And ngayon, 2 years na kami and 3 years na kami this December. And by God's grace, uuwi ako doon, makita ko siya uli. Kasi LDR kami, andun siya sa Mindanao, mahirap ko. Imagine nyo yung pagsisilos ko, may best friend siyang lalaki. Ay, naku talaga. Imagine na lang, imagine. But ganyan lang din yan. How do we trust in Jesus? How do we trust in someone we know? First, spend time with him or with her. Spend time with Jesus if you want to know Jesus. Because by spending time, you create relationship. And by relationship, you trust. Ang pag-trust mo sa isang tao, hindi siya nagiging gula na, bubble, I trust you. Hindi yan. Pag sinabi ng isang babae, I trust you with, or kung lalaki, honey, I trust you, I'm willing to, and then isang buwan pa kayo, wala yan. Hindi pa talaga yan. Kalma lang. Kalma lang. So ang trust ay nangyayari lamang pag kilala mo na yung isa, kilala mo din, meron kayong experience na tunay, alam mo yung hindi, meron kayong mga bagay na hindi, kahit mga bad and good experiences, and then you get to know each other, and then you trust each other. That's how you trust someone. So if you have not started knowing Jesus, how will you trust someone that you don't know? So how do we trust Jesus? God told Moses, write all these things that you may not forget. And then, kung andun na kayo sa mga anak mo, you tell them all what God did for you.
the sea, the Egypt, all the plagues. Tell them how God led you in the wilderness. Write them. And then David says, bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. How do we not forget? You write them again. Isulat mo lahat ng answered prayers ng Panginoon. And then every time na mag-struggle ka, remember, this is how God led me. And then Ellen White says, we have nothing to fear for the future, except as we shall forget the way the Lord has led us and His teaching in His past history. Alam niyo, meron akong notebook, siguro mga 2 notebook na din. Kakasulat ko lang ng answered prayers, lesson. Ang dami ng ginawa ng Panginoon, pero minsan nahihirapan din ako. Pero pag nahihirapan ako, bumabalik ako doon, binabasa ko, natandaan ko, Lord, thank you. This is how you led me. It's very powerful. Isulat mo kung ano yung ginawa ng Panginoon mo because that's how you cultivate trust. But now, and also Jesus, mamaya na yun. Mamaya na yun. And also, if you don't know, if you have not encountered Jesus yet, if you have not experienced Him yet, because yung kanina, it's when you experience Jesus and you write all your experiences with Him. But if you have not yet experienced Jesus, Ellen White says, it would be well for us to spend a thoughtful hour each day in contemplation of the life of Christ. We should take it point by point and let the imagination grasp each scene, especially the closing ones. So every morning, you read your Bible, especially the last week of Jesus when He was there in the Calvary. You read it again and again, and then you spend time, even hindi mo maintindihan agad-agad, but you spend time, and God, through His Spirit, will help you understand, and you will have a relationship with Jesus. And so, dito na tayo. And this was me. Pogi ka na, di ba? Marami pa akong picture. Ito lang yung nakita ko. God changed me. Ulitin ko, 3 years lang ako na Adventist. And 6 years ago, I prayed for 3 years, God, help me know you. I don't understand my life. I was a suicidal man. Every time I thought, I want to die. Kasi wala akong kasama, wala akong makausap. Lord, maybe, ang imagine ko talaga noon, siguro papansinin ako ng tao, pag andun ako sa loob ng kabaong, papansinin na siguro ako ng tao kasi wala talaga nagpapansin sa akin. Sa class, sa school, sobrang, ngayon, gito na, street body na, pero noon, ganito, sobrang payat ko, may libro ako noon, Kenneth, wala talaga akong, ang layo ko talaga, hindi ko maintindihan ang bagay, nag-study na ako ng alien, para maintindihan ko lang ano bang purpose ng buhay ko. And then for 3 years, I started to pray, Lord, I want to know my purpose in life. Ito lang ba yung buhay ko? And then mamamatay ako na hindi ko maintindihan? Kasi pumupunta na rin ako sa mga hindi magandang bagay. Nag-iinom na ako noon 6 years ago. Hindi ko maintindihan, wala akong malapitan. And then I remember, every night, pumupunta ako doon sa daan, may kaibigan, may best friend ako noon, aso at pusa. Hindi ko din makalimutan talaga ang pangalan nila hanggang ngayon. Hindi ko alam kung makalimutan ko ba kung sobrang tanda ko na. Pangalan ng aso, babae siya, si Chelsea. Ang color niya, color brown yun na aso. Mga ganito katangkad, and parati siyang sumasama sa akin. At yung isa, yung pusa, si Cute. Kawawa yung si Cute kasi parang natanggal na yung ngipin niya. So pag ngumiti siya, wala na dito lang na natira. Yun yung kasama ko palagi. And so pag pupunta ako sa daan, wala kasi akong makausap. Kinakausap ko sila. And pag andun ako sa daan, hinihingi ko nga, Lord, gusto kitang makilala. And so naglalakad ako, tumitingin ako sa mga bituin. And then kinakanta ko yung kanta na, Lead me, Lord. Lead me by the hands and make me face the rising sun. Walk by me through all the pain that life may bring. There's no other hope that I can lean upon. Lead me, Lord,
lead me all my life. And so kinakanta ko yun uli ng uli. I stand amazed in the presence of Jesus the Nazarene, and wonder how he could love me, a sinner condemned and clean. For me it was in the garden. He prayed, not my will, but thine. He had no tears for his own griefs, but sweat drops of blood for mine. How marvelous, how wonderful, my song shall ever be. How marvelous, how wonderful, my Savior's love for me. He took my sins and my sorrows. He made them his very own. He bore the burden to Calvary and suffered and died alone. When we the ransomed in glory, his face I at last shall see. 'Twill be my joy through the ages to sing of his love for me. Oh, marvelous,
You know, the reason why na merong tomb, bakit ba nagkaroon ng tomb? Ang ganda, no? Ng design. Gusto ko talaga itong hawakan nung simula pa hawakan. Bakit nagkaroon ng tomb? Because Jesus died for you and me. He took our sins. If you read in Hebrews 12 verse 2, I want you to read. If you have the Bible, please read. Open your Bibles, Hebrews 12 verse 2. And you will see there, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before him, he scorned shame and endured all pain. Because, you know, the joy that was there na andun sa harap ni Jesus was to see you and me in heaven. That's why the tomb came and Jesus lay there. Because he died for you. For you, and for me. That's how we can trust him. So why should we trust him? Because of his love for you and me. So tonight, go to Jesus. If you have not met him yet, ask him to meet you. He will be coming soon. Very soon. It's time for us to truly know and trust him. Do not wait until the final crisis. Prepare today. It's today, not tomorrow. God bless everyone. Marvelous, wonderful, and my song shall ever be. Oh, how marvelous, oh, how wonderful is my Savior's love for me. Is my Savior's love for me. How wonderful God's love for me. Ngayon po, for those who want to trust Jesus and want to know Jesus, please stand and let's pray. Let's pray. Father, in humbleness, Lord, we thank you for dying at the cross. We thank you for fixing your eyes upon us, O God. And we ask of you, as you love us, O Lord, and you gave your very life for us, help us, Lord, to trust in you. Forgive our unbelief, Lord.